Okay. Anyway, good morning sa mga TFD members and day 5 na natin sa Boracay. And ngayon, katabi ko yung isa sa mga top earner. Actually, siya yung top 1 ng company natin. And we have the opportunity na makausap siya ngayon, ma-interview kung ano yung masasabi niya sa industry na ginagalawan natin. So, welcome, Upline AM. Good morning. Good morning. And ano lang, kasi di ba maraming industry ngayon na pwedeng pasukin ng isang tao. Ano yung view mo when it comes to network marketing? Ano yung benefits? Bakit maganda itong industry na to? Para sa akin, yung industry na to kasi, lalo na pag gusto mo nang kumita talaga, gusto mo kumbaga, maabot mo yung mga inaasa mo sa buhay. At kung ikaw yung taong wala pang kapital sa isang negosyo na tradisyonal, pwede mo umpisahan yung MLM. Kasi sa MLM, ang nakikita ko, kahit sino, unang-una kahit sino pwede. Sa tinatawag natin qualification, no? Basta 18 years old ka, pwede mo siya pasukin. So hindi kailangan ng mataas na grades, hindi kailangan ng mga academic, no? Hindi kailangan na gano'n kakagaling. Pangalawa, sa puhunan. Kasi sa pagnenegosyo, naranasan ko si tita ko, nag-bakery yun eh. Okay. So, yung mga baker niya, so, kumbaga set up pa siya ng pwesto, bumili siya ng parang pugon, yung lutuan ng tinapay, kumuha siya ng mga baker niya, okay naman, kaya lang, nag-ipon mo siya ng matagal bago niya na itayo yun, at pagkatapos lang nun, minsan, sa traditional, lalo na pag may mga tao ka, at baguhan ka pa lang din, minsan lulukuhin ka rin ng mga tao mo. So, the end of the day, nalugi yung negosyo. So, marami ako narinig na nasasayang, nalulugi. At least dito sa MLM, sa network marketing na ginagalawan natin, kung malugi ka, meron kasing entry. Sa atin, 1888 lang. Di ba? Hindi masakit sa mo, sa dibdib. Ang iba nga, narinig ko pa, mga billionaire na yun kaya lang nalugi, nagpapakamatay. Kasi nga, sobrang malaki yung kapital nila. Dito sa MLM, kumbaga pwede mo umpisahan sa maliit na lang. Then pwede kang kumita ng mas maganda. Pero, follow-up question offline, bakit sa dinami-dami ng ganitong company, bakit TFD yung maganda para sa iyo? Para sa akin, alam mo, lahat naman, sabi nga nila, lahat maganda. Ewan, sa creation, sa lalaki, sa babae, lahat maganda. Sa Miss Universe, di ba? Meron gano'n, lahat maganda. Pero meron talaga isang mananalo, di ba? So, kumbaga, depende sa pananaw ng tao yun. Pero para sa akin, kung bakit ang TFD maganda, para sa akin, unang-una, meron tayong negosyo na bukod dun sa MLM, meron siyang, yung company, meron siyang na-build na business bago nagtayo ng MLM. Kasi karamihan, dun lang sila umiikot sa MLM mismo. In the past, mga companies na baka nakikita na natin, tapos ngayon nawawala bigla. 4 years, 5 years from now, nawala kasi dun lang umiikot. Yung mga tao minsan pag nagsawa, wala nang pang support dun sa business mismo, so nawawala. Dito sa atin, at iba pa, minsan high payout pa, kumbaga ang taas mag-attract sa umpisa, so malaki yung payout, so nalulugi yung company mismo. So ginagawa, magdi-declare ng bankruptcy. So kawawa naman yung maliliit. Para sa atin, ang TFD, para sa akin, the best talaga. Wow. Kaya Upline, ano masasabi mo dun sa mga tao na nasa TFD na sila? What can you say sa mga bago sa kanila? o yung mga kahit na luma, mga members? Para sa mga members, sa bago at pati dun sa medyo matagal na. Sinaalala ko nung nagsimula ako sa itong industry, kasi kailangan, maliit lang kasi puhunan dito eh. Yes.
kailangan mo lang dito, pag pumasok ka, kailangan maniwala ka sa sarili mo. Alam mo, sa lahat ng mga members dyan, kailangan maniwala ka lang sa sarili mo. Kasi napapansin ko sa mga top earners kahit sa ang industry, kahit sa ang company. Siguro yung makakausap ko sila, meron silang desire. Kung meron silang gustong ma-change sa buhay nila. Kumbaga, minsan hindi mo na kailangan turuan pa ang mga yon, hindi mo na kailangan i-text para umattend ng training, magulat ka, nandun sa harap, naglilista sa training, tapos magugulat ka na lang, araw-araw may invite. Kasi naniniwala ako sa ganung sistema, naniniwala sila na hindi sila mag-fail dito. So, sa lahat ng bago, ituloy nyo lang. Saka unang-una, kailangan malaman nyo yung, kumbaga, bakit mo talaga ito ginagawa. Kasi hindi mo mapapansin kahit mag-jeep ka, katabi mo sa jeep, kakausapin mo, kung alam mo lang kung ba't mo siya ginagawa. Meron kasing dalawang dalawang tao sa MLM. Yung isa, nag-aantay na mangyari sa kanyang success. Yung isa naman, talagang kinukuha yung success. Ganun lang kasimple yun. So para dun sa mga kinukuha yung success, kasi alam nila kung ba't nila ginagawa. Siguro alam nila ang dahilan bakit nila gusto maging successful. Kaya makikita mo sa TFD, meron talaga makikita kang eager. Baga, kahit nung mangyari, nandun pa rin sila. Tapos nakikita mo, tumatayo sila sa leader, mabilis kang ma-develop. Kumbaga, tinatanggal nila yung hiya. Meron ako isang tip para sa kailangan yung pain and pleasure. Sa change kasi ito nagkakatalo kasi lahat sa paano mo baguhin yung pananaw mo, paano mo baguhin yung habit mo. Dalawang lang to, law of pain and pleasure. Halimbawa, kung yung pagsisinungaling ay pleasure sa'yo, halimbawa lang so mangyayari, ulitin mo yon. Kung yung paggising ng maaga ay pain sa'yo, diba? Kumbaga pain sa'yo yon, so kumbaga talaga hindi ka gigising ng maaga, diba? Kumbaga, pero kung isipin mo yung pag-i-invite, pleasure sa'yo, mapuyat ka dahil marami kang ginawa, pleasure sa'yo, yung pag-present, yung pangangausap ng kahit hindi mo kilala, kung pleasure sa'yo yun, ay grabe yung mangyayari sa'yo. Kasi ang tao kasi minsan, pag pain para sa kanya, hindi niya gagawin. Nag-resist siya ay, pag-usapin ko ba yan, nakakahiya, hindi ko naman kilala yan. So kung pain para sa kanya yun, hindi niya kakausapin. Pero kung pleasure sa kanya, mapapansin mo ikaw, di ba? Pleasure sa yung mamumusakan. Diba, nasanay ka na. Kumbaga, ay tula kang pera, pleasure pa rin sa'yo. Diba? Magagawa ka ng paraan, makapunta ng office. Pleasure sa'yo pagpunta sa opisina. So hindi na kailangan, oy bro, saan ka? Wala nang ganon. So para sa mga bago, kumbaga, tingnan nyo lang mabuti kung ano ba yung pain and pleasure para sa'yo. Yes. Okay, so anyway, tapos na yung segment natin. Salamat upline sa Word of Wisdom. Salamat. And wala lang, ginawa lang namin tong video na to para may mapanood yung mga nasa Manila. Okay, salamat sa time mga TFD members. Paalam. Paalam mga sa susunod, kasama ka namin dito. Huwag kang pumayag na hindi ka makapunta din sa Bora. Sobrang sarap, sobrang ganda ng creation ni God. Pag nakita mo talaga, ma-amaze ka talaga. Actually, dito, tignan mo, may mga Amerikano dito. Kumbaga, pag nakapansin mo, lahat, kumbaga, kayang-kaya natin gawin. Kumbaga, dito sa Pilipinas, pwede tayong bumisita dito, taga dito naman tayo. Sabi nga TJ, kung yung mga taga-ibang bansa nga, nakakapunta dito tayo pa, kaya taga dito na. Wow. So, kailangan nating pasyalan to. Sobra, ang dami, diba? Chinese, Korean, Malaysian, American, Arabo, dyan lahat.